Sa pinakaliblib na bahagi ng kalangitan, sa lugar kung saan nagtatagpo ang araw at buwan, isinilang ang Diyosa ng digmaan at liwanag ng gabi, si Halia. Siya ang mandirigma ng langit, tagapagtanggol ng buwan laban kay Bakunawa. Ang halimaw na nais lamunin nito upang ibalot ang mundo sa walang hanggang dilim. Sa kabilang dako, sa piling ng mga Diyos ng liwanag, naroon si Bulan, ang batang Diyos ng buwan, ang pinakamarilag sa lahat ng nilalang sa kalangitan. Ang kanyang balat ay mistulang pilak, ang kanyang mga mata ay parang mga tala sa dapit hapon, at ang kanyang presensya ay nagdudulot ng kapayapaan sa sino mang nakakakita sa kanya. Si Bulan na isang nilalang ng kagandahan at inosenteng kasayahan, samantalang si Halia ay isang mandirigmang hindi kailanman nagkaroon ng panahon para sa kasiyahan, sapagkat ang kanyang buhay ay umiikot sa pagtatanggol sa buwan mula sa halimaw ng kailaliman. Isang gabi, habang nagpapahinga sa himpapawid matapos ang isang matinding laban, nakita ni Halia ang isang figurang bumaba mula sa kalangitan. Isang figurang hindi niya pa nakikita noon. Napanganga siya nang bumaba si Bulan. Lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang hubog ay tila nililok mula sa pinakapurong liwanag. Ikaw ba ang mandirigmang nagsusupil sa halimaw? Tanong ni Bulan habang pinagmamasdan siya. At ikaw ang dahilan kung bakit ako kailangang lumaban. Tugon ni Halia, hindi maikubli ang paghanga sa ganda ng Diyos sa kanyang harapan. Napatitig si Bulan sa kanyang gintong maskara. Nagtaka kung bakit kailangang itago ng isang Diyos ang kanyang mukha. Bakit ka nagkukubli sa likod ng maskara? Tungkulin ko ito, sagot ni Halia. At sa isang mandirigma, walang halaga ang kagandahan. Ngunit, nagpantig ang puso niya nang ngumiti si Bulan. Kung ganon, hahayaan mo ba akong maging dahilan para magkaroon ng halaga ito? Dahil sa mga salitang yon, nagsimulang mabasag ang pader sa pagitan ng dalawang mundo. Habang dumadaan ang mga gabi, hindi maiwasan ni Halia at Bulan ang muling magkita. Tuwing mapayapa ang gabi at wala si Bakunawa, sila'y nag-uusap sa ibabaw ng tubig o sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Halia, na sanay sa digmaan, ay natutong tumawa sa piling ni Bulan. At si Bulan, na palaging hinahangaan, ngunit hindi nauunawaan, ay natagpuan kay Halia ang isang nilalang na hindi lang nakatingin sa kanyang ganda, kundi nakikita ang kanyang kaluluwa. Ngunit, habang lumalalim ang kanilang pagmamahalan, nagsimulang mapansin ito ng iba pang mga bathala. Ang balita ay kumalat, ang mandirigma ng buwan at ang batang Diyos ng liwanag ay umiibig sa isa't isa. Naririto ka upang lumaban, hindi upang umibig, saad ng mga bathala kay Halia. Ikaw ay isang simbolo ng kapayapaan, hindi ng kasalanan, babala nila kay Bulan. Ngunit, hindi nila pinakinggan ang babala. Dahil sa kanilang pagsuway, ipinataw ng mga bathala ang isang sumpa. Si Bulan ay hindi na maaring bumaba sa mundo upang makasama si Halia. At si Halia ay kailanman hindi maaring manatili sa tabi ni Bulan ng matagal, sapagkat kailangan niyang ipagtanggol ito mula kay Bakunawa. Sa huling pagkakataon, nagtagpo sina Bulan at Halia sa ibabaw ng dagat. Sa kabila ng matinding lungkot, pinilit ni Halia na manatiling matatag. Hindi pa ito ang ating katapusan, gulong niya, pagkamandaman niya ang sakit sa kanyang puso. Napangiti si Bulan, pagkaman may luha sa kanyang mga mata. Kung gayon, ipangako mo sa akin, sa tuwing magtatagpo ang ating mga landas sa langit, kahit sandali lamang, ay titigan mo ako at hayaan mong maramdaman ko na naririto ka pa rin. At sa huling sandali, nang sumikat ang araw, tuluyan nang naglaho si Bulan sa harap ni Halia. Sa tuwing nagkakaroon ng lunar eclipse, sinasabing iyon ang tanging pagkakataon kung kailan sinusubukan ni Halia at Bulan na labagin ang sumpa ng mga bathala. Ngunit,
Sa tuwing susubukan nilang magtagpo, si Bakunawa ay laging nagbabalik at si Halia ay muling humaharap sa tigmaan upang protektahan ang buwan. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nagwakas, ngunit ito'y nananatiling isang trahedya, isang pag-ibig na itinadhana, ngunit hindi maaaring magtagpo. Hanggang ngayon, sa tuwing tataas ang buwan at tatakpan ng anino ang kanyang liwanag, sinasabing si Halia ay muling nagtatanong sa langit, "Kailan kita muling makikita, bulan?" At ang buwan, kahit tahimik, ay patuloy na sumasagot sa kanya ng isang malamlam, ngunit walang hanggang liwanag.